Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Create ng away sa mga Duterte ngayon, wala nang balikan. Pwede nyo ba pang ibalik? Hindi na, nakilala na namin kayo. Hindi na kami magtitiwala muli. Never again. Never again na may Marcos na makakaupo sa Malacanang. Last na to. Unnecessary. Hindi ka na kailangan. Wala naman talagang ginagawa si Sara Duterte. Hindi nyo nga mapagbintangan na binulsan nyo yung confidential fund. Simple lang naman yung sinasabi. Ginagamit yan laban sa mahirap bang intindihin nyo. Sa totoo lang, daming binubulag nito mga vlogger na to. Pero hindi nyo mapipigilan yung Duterte train. Yung ginamit nyo noon, ginagamit ngayon sa inyo. Yung mga kalye survey. Kayo nagpauso niyang kalye survey. Ginagamit sa inyo ngayon. Kayo mismo, sige, try nyo. Hindi na kayo pwede dahil ano na kayo, mga pang-utis mayaman na kayo ngayon, yung mga vlogger, hindi na kayo magkakalye survey. Yan yung problema nyo. Ako, magkakalye survey pa rin ako. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kamahal ng mga tao si Duterte. Real talk tayo. Lahat ng uri ng survey nangunguna mga Duterte. Ang buong Pilipinas, majority ng hihinayang. Ngayon, balikan natin tong mga inaano nyo. Yung panibagong pinanluloko nyo sa tao. Ayuda. Ako, ikukul ko yan eh. Talaga? Ayuda? O sige, magkwentahan tayo mga kapatid. Nung panahon ni Pangulong Duterte, binadgetan, kasi wala po sa budget yan. Hindi naman natin alam na meron pandemyang magaganap eh. Wala po sa budget yung ayuda. Di ba? So nanawagan po si Pangulong Duterte, mag-special ano kayo kasi wala tayong pondo para sa ayuda. Nagkaroon po ng Bayanihan 1. Nasundan pa to ng Bayanihan 2. Alam niyo po ba, eto kwenta lang po, pinagmamalaki ngayon ni Martin. Ako dapat hindi na yan approach na tutulan. Paano mo tututulan yan naipasa na? Paano mo tututulan yan, Senator Aimee, nakapirma ka na? Kinakantsawan ka na nga eh. Tignan niyo po kung paano mang asar tong mga congressman. Alam po nila na pinalusot nila. Tama yung isa nag-comment eh. May nag-comment kahapon. Binabasa ko po yung mga comment nyo minsan eh. May nag-comment kahapon. Simple lang naman. Mapapalabas. May mga minutes of the meeting yan sila sa BICAM. Kasi pinalalabas nila na si Senator Aimee pumirma eh. Ibig sabihin, ang pinirma ni Senator Aimee, siningit nila. Pinalusutan na nila yung mga senador nung umaangal yung mga senador at sinabing pinalusutan kami. Sinisi pa sila. Hindi ba kayo marunong magbasa ng mga pinipirmahan nyo? Baliktad eh. Nambudol sila pananisi, no? Sinisi pa yung biktima eh. Biktima po yung mga senador. Winaisan nyo. O, ito lang, hindi. Nagbigay sila ng signature kasi tapos na usapan. Wala yun sa usapan. Madali lang naman po kung sino nagsasabi ng totoo eh. Tama yung isa nating viewer eh. Hindi labas nyo yung minutes of the meeting na tinalakay nyo yung akap. Kung hindi nyo natalakay yan sa BICAM, pinalusot nyo yan. Kung pinalusot nyo yan, nakalusot na nga kayo, sinisisi nyo pa yung nalusutan nyo. Parang sinasabi nyo tatanga-tanga sila. Anyways, maganda yun, di ba? Ilabas nyo yung minutes of the meeting o kung ano man yung pwede nyong ilabas na nagpapakita na sumang-ayon si Senator Aimee sa akap. O, anyways, tapos na yan, pirmado na yan, batas na yan, napirmahan na yan. Ito lang ang challenge ko. Kasi kasalanan to ni Duterte. Bakit walang mamamayan na umaangal ngayon? Puta ayuda, aangalan mo. Opo, dapat nating angalan kasi hindi po yan ayuda ni Duterte. Pakita po natin sana po lahat ng mamamayan, ito po gawin natin. Nariyan na yan eh. Ang sinasabi po, merong 500 billion na ayuda. 500 billion. Para lang po magkaroon kayo na ideya. Magkano yung ayuda, budget sa ayuda nung panahon ni Duterte. Ito po kasama pa po rito sa budget na to. Kasama pa po, hindi lang po yung pinamigay na 6,000 to 8,000. Kasama po po dyan yung pagbili ng bakuna. Okay. Bayanihan 1, 140 billion. Bayanihan 2, 165.5 billion. A total of
305 billion. 305 billion lang, nakatanggap na kayo ng dalawang ayuda. Kung tumanggap kayo ng 6,000, 12,000 ang tinanggap nyo. Para ako nagtitinda. Para ako nagtitinda sa TikTok. Hindi po, mabilisan lang po to. Ngayon po, magkano pinagmamalaki nilang ayuda daw ngayon? 2024 lang, isang taon, ayuda magkano? 500 billion. Tayo ba nagmalaki niyan? Hindi po, sila po. Pinagmamalaki po yan ng mga congressman. So tayo, nakatanggap kayo ng dalawang ayuda, 12,000 to 16,000. Depende kung saan kayo nakatira, di ba? Kung kayo nakatira sa syudad, 16,000 ang tinanggap ninyo. So nag-expect tayo dahil 305 billion lang yun para sa 2 taon. Ngayon, 1 taon lang, mag-expect po kayo. Dapat ang tanggapin nyo, mas malaki sa 16,000. Pag hindi po yan tinanggap yung 16,000, nagkabulsahan yan. Maniwala kayo sa akin. Paano nyo ipapaliwanag yun? Ang linaw niyan, no? Kinuwenta natin, 305 billion ang budget, tumanggap kayo ng 16,000. May bakuna pa yun. Ngayon, walang bakuna. Hindi na kami naghahanap ng bakuna. Mahal po yung bakuna. Baka kala nyo, mura yun. 4,000 po isa nun. Kung 3 bakuna kayo, 12,000 po yun. Pwede pa nga natin singilin din yun. Isama na rin natin. 16,000 plus 12,000, 28,000 dapat. Mas malaki pa sa 28,000 ang dapat nyong matanggap na ayuda ngayong 2024. Meron na ba nagpaikot ngayon kung paano kayo kukubra ng ayuda? Sir, Badong, meron naman kami trabaho, ba't kami tatanggap niyan? Sabi, kahit po yung may trabaho, yung akap po, may trabaho ka man, maliit ang sweldo mo, tatanggap ka. Ang dapat lang hindi tumanggap, mga mayayaman lang. Kung ikaw, kabilang ka sa mahirap, tatanggap ka dapat. O dapat 28,000 ang tanggapin mo. Pag hindi 28,000, saan napunta? Kasi wag na tayong questionin pa natin yan, tapos na yan. Maghanap na tayo ngayon. Magtanong na kayo, magsimula na kayo magtanong sa barangay, sa mga mayor nyo, paano kayo tatanggap ng ayuda? Kasi pag hindi kayo nakatanggap ng ayuda, pinagmamalaki nila may 500 billion sa ayuda, saan napunta? Doon lang kayo may karapatang magalit. Kasi ngayon, bakit ka nga naman magagalit kung tatanggap ka ng ayuda? Pero dapat ang ayudang tatanggapin mo, mas malaki sa tinanggap mo ng 2 ayuda at may bakuna ka pa. O, 12,000 din yun. 28,000 dapat ang ayuda mo. Ikaw na nakikinig ngayon, mag-expect ka, mga 30,000 lang ayuda mo dapat. Para napunta talaga sa ayuda. Nakukuha po natin. Kasi sabi nila ayuda eh. Ang ayuda kay Duterte, ang pag-iisip nyo, direkta binigay sa tao. Eto. Diyan ako nagdududa. Yan ang kaduda-dudang ayuda. Pag hindi po kayo nakatanggap ng ganyang kalaki, ay nagkabulsahan ng ayuda. Tinatawag nilang ayuda para sa mahihirap, hindi nakatanggap ang mahihirap. May PPE pa pala. Biruin nyo. May PPE pa. Kasama rin yan sa budget. Kaya nga po, huwag tayong magmulan dahil po yan, inutang yan. Uutangin po yan para pambigay na ayuda sa inyo. Sa atin. Ako kasama, wala akong trabaho eh. Di ba? Kaya po, ganun po, no? Ganun po natin sisingilin yung mga yan. Kasi kung walang pasabi, kung sila-sila lang at palalabasin lang na pinamigay, hindi po. Yan po magiging pagkakaiba ng Duterteng ayuda at saka ayuda ng magic. Di ba? Ayudang magic, hindi po pwede. Pinagmamalaki, sinisiraan nila si Amy Marcos. May commercial po ngayon, no? Ayuda na. Inaawat pa. Oh, inaawat pa raw yung ayuda na. Asan yung ayuda? Wala pa po. Meron na po ba nanawagan? O lahat po, pumunta po kayo rito para magpalista sa ayuda. Oh. Ingat din kayo ba? Dapat pirma lang kayo, may ayuda na. Puta, pagpirma nyo. Yan po para sa ayuda. Puta, baka PI ang pinipirma nyo. 1 taon lang po sila. No? 1 taon lang dahil pag hindi kayo nabigyan, talagang nagkalokohan na. Binobola na tayo nitong gobyernong ito. Kasi ang ayuda po talagang pag tinutulang ko yung ayuda pa, kasi alam kong hindi nyo makukuha yan eh. Magtapatan na tayo. Alam ko po, hindi mapupunta sa inyo yan. Baka may mapunta sa inyo, konti lang. Kaya lang, bakit konti lang? Nung panahon ni Duterte, binigay lahat. Wala kami natanggap na ayuda galing sa barangay. Ayuda na binulsa na. Yan. Ghost project. Hindi po pwedeng proyekto yung ayuda. Hindi nila pwedeng i-convert yan. Kasi pag tinawag nilang ayuda, alam nating ayuda, yung ayuda ni Duterte, nakapila kayo, bibigyan kayo ng pera.
Ay, wag na po kayo maghangad. Mayayaman na kayo eh. Mga taga-subdivision eh. Problema po yan ng mga, hayaan nyo, ako dapat, kung sa inyo, kunwari, ginagamit kayo, ginagamit tayo eh. Para daw ayuda natin. Eh putya, paano yan? Kung wala. Kung walang mapunta sa inyo. O, ito lang po, last na po. Vico Soto. Tignan nyo po kung paano nila, na-connect nila lahat kay Duterte. Vico Soto, malaking, pinasara yung mga pogo sa Pasig. Tama. Tapos, itong mga vlogger, malaking sampal ang ginawa ni Vico Soto kay Duterte. Again, no? 2024 na po. Tapos na po si Pangulong. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.